Hindi ba't masakit yon na pagharap natin sa Panginoon, sasabihin niya sa iyo, ito yung balak ko sa buhay mo eh. Magandang balak ko. Bakit kita bubuhayin nang wala ako magandang balak? Itong gusto kong mangyari sa pamilya mo, kahit naghihirap ka noon, may balak ako. Malalampasan mo yun. Gusto ko magkaroon ka ng impact sa buhay ng iba. Makapagbuo ng isang masaya, simpleng pamilya. Makatulong ka sa iyong dating pamilya. Gusto ko maging fulfilled ka. Dami kong magandang balak sa'yo. Ito yun. Sinayang mo. Dahil natakot kang magtaya, natakot kang lumaban, natakot kang magtiyaga, natakot kang magsikap, natakot kang sumampalataya, natakot kang maging expressive, maging social, natakot kang magpatawad, natakot kang ibigay mo ang best mo, natakot kang magpakabuting tao, natakot ka, tinamad ka, nawalan ka ng pag-asa, na ibigay mo sa akin ang sarili mo. Sinisigurado ko po sa inyo, saan man tayo mapunta sa kabilang buhay, yun ang parang patikim ng parang impyerno. O di ba't ang langit, nandun yung pangalan mo eh. Ang sabi ng Panginoon, maraming silid sa kalangitan. Bawat isang silid doon, we are destined to reach heaven. Nandun yung pangalan ko. Kung ako'y mapupunta ng impyerno, yun ang pag-iisihan ko. Nandun yung pangalan ko. Walang nag-o-occupy. Ako ang mag-o-occupy doon. Pero nasa impyerno ako, yun ang impyerno. Kasi siguradong magsisisi tayo. And so brothers and sisters, let us conquer our fear. Because God has placed all the best things in life on the other side of our fear. Nandito ang mga magagandang plano ng Diyos para sa atin. Nandito yung iba't ibang sitwasyon na magbibigay ng takot sa iyo, padala ng demonyo sapagkat ayaw ng demonyong makuha mo yung magagandang plano ng Diyos para sa iyo. Hindi ka pakakabahin ng diablo kung hindi siya kinakabahan sa iyo. Siya talaga yung kinakabahan. Kasi ang Diyos ay siguradong may magandang plano para sa iyo at ayaw niyang mangyari yan. Kaya pinakakabahan ka niya. At kapag kinakabahan ka naman, nawawalan ka ng gana dahil sa dami ng mga problema, ang buhay mo parang ganyan na lang talaga. Hindi ka na nangangarap. Nawawala na yung kaba ng demonyo kasi kinakabahan ka na sa loob-loob ng demonyo. Hanggang dyan na lang siya. Kabado na eh. Wala ang pag-asa. Nakita ninyo? Ang gawin natin, baliktarin mo. Alisin mo, paglabanan mo yung kaba mo upang simulan namang kabahan ang diablo. Sa papaanong paraan, panoorin nyo ito. Ano kasi, mukhang lang ako pero madasalin ako tao. Binigay ko sa kanya. Lord, ikaw bahala rito. Kung ano yung makakaramit, makakatulong ka. Kung saan yung makakarami at makakaganda, alam kong yun ang ibibigay mo. Pero after that, nung nangyayari, nasa kalagitnaan pa lang, may 3 show na akong dumating. Oo nga. So, ibig sabihin, parang sinasabi, hindi lang ikaw, pati yung Dabard God, huwag na kayong kabahan. Nandito lang ako sa tabi. So, hindi ako nag-worry ako. Ang sandata ko ngayon, kahit anong, pray lang. Basta kasama mo siya, hindi ka matatakot. Number 1. Kaya nga si Father Fidel, kaibigan ko. So, marami tayong natututunan dyan. Pasensya na kasi hindi talaga maganda yung audio ng interview. Ang nangyari dyan ay ganito. Diba? Nangyari sa Itbulaga. Sabi nga, hindi naman mayaman si Jose. Hindi naman siya katulad ng TVJ. Nawalan siya ng trabaho. Siyempre nag-aalala siya. Pero sabi niya, konti lang yung pag-aalala. Sabi niya, isinuko ko lahat sa Diyos. Bahala na siya kung ano yung mas ikagaganda. Sige, yun ang sandata ko. Hindi ako natatakot dahil sa Kanya. Ganon ang tamang paglaban sa takot. Ang tamang paglaban sa takot ay hindi pagiging positive thinker lang. Okay? Kaya ko to. Hindi mawawala ang takot mo. Hindi kakabahan sa iyo ang diablo. Sasabihin ng diablo, sige, tingnan ko hanggang saan yung tapang na yan. Tandaan mo, kapatid, hindi basta sinabi ng Panginoon sa Biblia ng 365 times kung sino man nagbilang niya. Hindi niya basta sinabing, huwag tayong matakot. Sinabi niya yung konteksto kung bakit tayo hindi dapat matakot. Isaiah 41 verse 10. Isa lamang ito sa mga halimbawa. Ang sabi niya, do not be afraid, for I am with you. Yun ang paraan para labanan ang takot. Hindi sa pamamagitan ng ating sariling kakayanan, kundi sa kakayanan ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, sa tulong ng Diyos. Kasi kung tayo lang, hindi kakabahan ng diablo.
Pero sa oras na magdasal ka ng magdasal, magsimba ka ng magsimba, lumuhod ka at nagmakaawa ka sa Diyos, Panginoon, tulungan mo ako sapagkat ikaw ay kanyang sasamahan. So kung yung kaliit-liitang simpleng bagay, pinagkakaabalahan na niya, ano pa kaya yung problema mo na iniiyak mo araw-araw, gabi-gabi? Yung nagpapakaba sa iyo, yung umaalis, sumisira ng diskarte mo, yung humihigop ng pag-asa. Alam niya na single parent ka. Alam niya na may problema ka sa pamilya. Alam niya yung pakiramdam mo na hindi mo alam kung bukas may kakanin pa ang mga anak mo. Alam niya yung hirap na nararamdaman mo na inaalagaan mo ang mga magulang mo, pati pagtataguyod sa mga kapatid mo, nandun obligasyon mo. Alam niya yung hirap at yung pagkawindang mo na iniisip mo makapag-aaral ka pa ba sa susunod na taon kasi mahirap lang. Alam niya yon. Kung yung buhok mo bilang yung pang problema mo hindi niya paglaanan, kahit nag-iisa ka ngayon, maitataguyod mo pa rin ang pamilya mo. Iniwan ka ng asawa mo, mapagtatapos mo pa rin ang mga anak mo. Nagkahiwalay ng maaga ang mga magulang mo, magiging matino pa rin ang buhay mo. Hirap ka, ang mga magulang mo, na-stroke pa yung iyong ama, maaabot mo pa rin ang mga pangarap mo. May sakit ka, hahaba pa rin ang buhay mo, o kung hindi man, magiging masaya pa rin ito. Kapatid, basta gawin mong available ang sarili mo upang pagsimulan ng milagro sa pamilya ninyo. Again, may pinasasabi sa iyo ngayon ang Panginoon, huwag kang matakot. Sasamahan kita. At mas lalo niyang pinasasabi sa iyo, sasamahan kita kasi hindi ka masamahan ng iba. Ako ang iyong kasama. Wala kang ibang kailangan kundi ako sa buhay mo. Pagtutulungan natin ang problema mo.